Ano ba, Sarah? Bakit hindi mo mapatahimik ang batang iyan? Kanina pa ako naririndi sa ingay niya, halos sumasabog na ang ulo ko. Pasensya na po, Ma'am Victoria. Mukhang masama po ang pakiramdam ni Ethan, kanina pa po siya mainit at hindi mapakali. Don't give me excuses. Kinuha ka rito para maging komportable ang buhay ko, hindi para dagdagan ang stress ko. Kung hindi mo kaya ang simpleng pagpapatigil ng iyak, baka dapat nang palitan ang gaya mo. Ginagawa ko naman po ang lahat, ma'am. Hinihele ko po siya, baka po kasi naghahanap lang ng amoy ng kanyang ina. Amoy ko? O baka naman sadyang nilalayo mo ang loob ng anak ko sa akin. I saw how you look at him, Sarah. Huwag mong isipin na porke ikaw ang laging kasama, ikaw na ang nanay. You are just a nanny, a paid help. Huwag kang feelingera. Ma'am, hindi ko po kailanman inisip ang ganoon. Mahal ko lang po si Ethan. Enough, ibigay mo sa akin ang bata. I'll show you how it's done. Halika rito, Ethan. Stop crying, I said. Sa gitna ng marangyang silid na puno ng mamahaling kagamitan ng boses ni Victoria, ay tila matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang puwang ang pag-ibig sa kanyang tono, kundi purong iritasyon at pagkamuhi sa sitwasyong hindi niya kontrolado. Ang kanyang mga mata na dati ay nagniningning sa mga party ng alta sosyedad ay nanlilisik ngayon sa pagod at galit. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang yakap-yakap ang maliit na katawan ni Ethan. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata, ang bawat hikbi na tila humihingi ng saklolo. Sa bawat sigaw ni Victoria, lalong humihigpit ang kapit ng mga maliliit na daliri ni Ethan sa suot na uniforme ni Sarah. Ang bata ay nanginginig hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa takot sa babaeng nagluwal sa kanya, ngunit tila isang estranghero sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Victoria at pilit na hinablot ang braso ng bata. Sa sandaling iyon, ang iyak ni Ethan ay naging isang matinis na tili ng pagtutol. Ngunit hindi tumigil si Victoria. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng ganda na palitan ng isang nakakatakot na maskara ng pagkawala ng pasensya. Inisip niya ang kanyang nasirang tulog, ang kanyang nabalam na plano para sa susunod na araw, at ang lahat ng ito ay isinisi niya sa dalawang taong nasa harap niya. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Michael. Kararating lang niya mula sa opisina, bitbit ang bigat ng pagod mula sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Ngunit ang pagod na iyon ay biglang napalitan ng isang malamig na kilabot. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawang akala niya ay isang mapagmahal na ina. Ang bawat help at paid nanny na namutawi sa bibig ni Victoria ay tila mga sampal sa mukha ni Michael. Doon niya napagtanto na ang perpektong imahe ng pamilyang ipinapakita nila sa labas ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay, ay may pusong kasing tigas ng bato. At ang kanyang anak, ang kanyang tagapagmana, ay hindi ligtas sa sarili nilang tahanan. Nagsimulang manuyo ang lalamunan ni Michael habang ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngangalit. Naalala niya ang lahat ng beses na sinabi ni Victoria na pagod siya sa pag-aalaga kay Ethan, kaya kailangang si Sarah ang laging kasama nito. Akala niya ay pagod lang ito, ngunit ngayon ay malinaw na hindi pagod ang nararamdaman ni Victoria, kundi kawalan ng pakialam. Ibigay mo sa akin ang bata, Sarah. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong susubukan. Muling bulyaw ni Victoria habang itinataas ang kanyang kamay, tila handang manakit para makuha ang gusto. Doon na hindi nakapagpigil si Michael. Binuksan niya ang pinto ng walang babala. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tumigil ang mundo sa loob ng nursery room. Nanlaki ang mga mata ni Victoria habang si Sarah naman ay napaupo sa sahig, yakap-yakap pa rin si Ethan na patuloy sa paghikbi. Nanatiling tahimik si Michael, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tiningnan niya si Victoria mula ulo hanggang paa, ang kanyang asawa na maayos pa rin ang bihis, walang bahid ng dumi, habang si Sarah ay pawis na pawis at may mga bakas ng luha sa mukha. Ang pagkakaiba ay napakalinaw. Ang isa ay may titulo ng ina, ngunit ang isa ang may puso ng isang ina. Dahan-dahang lumakad si Michael palapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Hindi niya tiningnan si Victoria. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Sarah at dahan-dahang hinawakan ang ulo ng kanyang anak. Sa isang haplos lang ng kanyang ama, tila kumalma ng bahagya si Ethan
Bagaman ang kanyang maliliit na balikat ay yumuyugyug pa rin. Michael, kaningaw. Kanina ka pa ba riyan? I was just trying to discipline him. Masyado na kasing spoiled kay Sarah, hindi na nakikinig sa akin. Nauutal na paliwanag ni Victoria, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging maunawain. Tumingala si Michael at sa unang pagkakataon, nakita ni Victoria ang puot sa mga mata ng kanyang asawa. Isang puot na hindi niya kailanman naisip na makikita niya mula sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan. Disiplina ang tawag mo sa pananakot sa bata, at pag-insulto sa taong gumagawa ng tungkulin mo ay disiplina. Ang boses ni Michael ay mababa ngunit puno ng bagsik. You don't understand, Michael. Stressful lang talaga ang araw ko. Hindi, Victoria. Ako ang hindi nakaintindi. Hindi ko naintindihan na sa loob ng bahay na ito, ang anak ko ay nabubuhay sa takot habang ako ay abala sa pagkita ng pera para sa iyo. I thought I provided everything for this family, but I failed to provide the most important thing, safety for my son. Tumayo si Michael at hinarap ng buo si Victoria. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang pulgada kundi isang malaking bangin na hinding-hindi na maitatawid. Victoria, bitawan mo ang bata, o ako ang magpapabitaw sa iyo sa bahay na ito. Hindi ko nahahayaang ang boses mo ang huling maririnig ni Ethan bago siya matulog. Mula sa oras na ito, hinding-hindi mo na siya hahawakan ng may kasamang galit. Napanganga si Victoria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa halo-halong kahihiyan at galit. Sa gilid ng silid si Sarah ay nananatiling nakayuko, ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak sa sahig. Habang si Ethan ay dahan-dahang pumikit, tila nakahanap ng sandaling kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Are you choosing a maid over your wife, Michael? After everything I gave up for you. Singhal ni Victoria ang kanyang huling pagtatangka na gamitin ang gaslighting para baligtarin ang sitwasyon. Hindi sumagot si Michael. Sa halip, tinalikuran niya ang asawa at binuhat si Ethan mula sa mga bisig ni Sarah. Ang bata ay kusang sumandal sa balikat ng kanyang ama, isang pagtitiwala na matagal na nawala, at ngayon pa lang muling nabubuo. Lumingon si Michael kay Sarah na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala at takot. Sarah, ihanda mo ang mga gamit ni Ethan. Simula ngayon sa kabilang kwarto na siya matutulog, kasama ko. Naglakad palabas si Michael, bit-bit ang kanyang anak. Iniwan si Victoria na nag-iisa sa gitna ng malamig at madilim na nursery. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng mabilis na paghinga ni Victoria at ang isang maliit na sapatos ni Ethan na nahulog sa sahig, isang simbolo ng pamilyang tuluyan ng nagkawatak-watak. How could you do that to me, Michael? Sa harap pa ng katulong na yan, ipinamukha mo na wala akong kwentang ina. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Sakripisyo, Victoria. Ang tawag mo ba sa marangyang buhay sa walang katapusang shopping at sa pag-iwan sa anak mo sa pangangalaga ng iba ay sakripisyo? Tell me, kailan mo huling binihisan si Ethan? Kailan mo siya huling pinatulog ng walang kasamang bulyaw? You don't understand. Look at me, simula nang isilang ko ang batang iyan. Nasira na ang katawan ko. Nawala ang career ko sa modeling, nawala ang social life ko. I gave up my beauty and my youth for him, and what do I get? A child who cries every time I touch him. Maybe he cries because he can feel that his own mother doesn't want him. Bata lang si Ethan, Victoria, pero nararamdaman niya ang lamig ng puso mo. Sa loob ng kanilang master bedroom, ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na anumang sandali ay mapuputol. Naglalakad si Victoria, pabalik-balik ang kanyang mga takong, ay lumilikha ng matitinding tunog sa sahig na kahoy, habang si Michael ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, kung saan ang kadiliman ng gabi ay tila sumasalamin sa kalagayan ng kanilang pagsasama. Biglang tumunog ang cellphone ni Victoria sa ibabaw ng kama. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, mabilis niya itong sinagot. Si Doña Aurora ang kanyang ina. Hindi na kailangan pang ilagay sa loudspeaker dahil sa lakas ng boses ng matanda na umaling-aungaw sa silid. Victoria, Hija, huwag kang papayag na bastusin ka ng asawa mo nang dahil lang sa isang katulong. Isang hamak na tagapagsilbi lang iyan, bakit siya ang kinakampihan ni Michael? You are a Delos Reyes. Hindi tayo nagpapatalo sa mga langgam na gaya niyan. Kung kailangang iwan mo ang bahay na iyan, para matauhan si Michael, gawin mo. Ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata, hinihintay na sana ay ipagtanggol ni Victoria ang kanilang relasyon laban sa sulsol ng kanyang ina. Ngunit bigo siya. Nakita niya ang pagtigas ng mukha ni Victoria, ang pag-usbong ng isang mapanganib na pride na nagmula sa maling pagpapalaki.
You heard my mom, Michael. Hindi ako magtitiis sa ganitong trato. I deserve better pa. Maring sabi ni Victoria matapos ibaba ang tawag. Tinalikuran siya ni Michael at lumabas ng silid ng walang imik. Ang kanyang mga hakbang ay dinala siya pabalik sa nursery room. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob, tinitiyak na hindi siya makalilikha ng anumang ingay na makagigising sa bata. Sa loob bumungad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Nakaupo si Sarah sa tumba-tumba, karga-karga si Ethan na mahimbing nang natutulog. Ang silid ay puno ng isang malambing at mahinang himig, isang oyayi na inaawit ni Sarah sa wikang Tagalog. Ang bawat nota ay puno ng pagkalinga, tila isang mainit na kumot na bumabalot sa sugatang diwa ng bata. Matulog ka na, aking mahal. Huwag nang mangamba, ako ay nasa iyong piling. Ang bulong ni Sarah habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Ethan. Nanatiling nakatayo si Michael sa may pintuan, pinagmamasdan ang katahimikang matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Sarah, ang mga bakas ng luha na hindi pa natutuyo. Ngunit sa kabila nito, ang pokus ng babae ay nasa kapakanan lamang ng bata. Doon sa gitna ng kadiliman, nakita ni Michael ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng kanyang milyon-milyong ari-arian. Naramdaman ni Sarah ang presensya ni Michael, kaya dahan-dahan itong tumayo upang ilapag si Ethan sa crib. Nang maayos na ang bata, lumapit siya kay Michael na kayuko at tila humihingi ng paumanhin sa gulo. Sir Michael, puhay, pasensya na po kayo sa nangyari kanina. Kung sa tingin niyo po ay ako ang nagiging sanhi ng away niyo ni ma'am, handa na po akong umalis. No, Sarah, stay. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi tuluyang nawawasak ang batang ito, ang gumaralgal na sagot ni Michael. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. Bumalik si Michael sa kanilang silid, bitbit ang isang mabigat na desisyon. Naabutan niya si Victoria na naglalagay na ng mga damit sa isang mamahaling maleta. Ang bawat dampi ng damit sa loob ng bag ay tila huling pahina ng kanilang kasaysayan. Are you really leaving, Victoria, sa gitna ng gabi? Paano si Ethan? Tanong ni Michael, ang kanyang boses ay wala ng galit kundi purong pagod na lamang. Huminto si Victoria at hinarap ang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Michael ang isang katotohanang mas masakit pa sa kahit anong sampal. Walang bakas ng lungkot o pagsisisi sa mga mata ni Victoria. To be honest, Michael, I don't feel anything for him. Nung ipinanganak ko siya, naghihintay ako ng spark ng sinasabi nilang unconditional love. Pero wala. Empty, Michael. I feel empty. Every time he looks at me, I feel like a prisoner. Mas mabuti pang umalis ako kaysa manatili rito at lalo ko lang siyang kasuklaman. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Michael. Hindi niya akalain na may pusong kayang maging ganito kalamig. Ang puwang sa dibdib ni Victoria ay hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang malalim na kawalan ng kakayahang magmahal ng iba bukod sa sarili. Then go, ang tanging nasabi ni Michael. Go and find your freedom. Pero huwag na huwag mo nang asahan na sa pagbalik mo, may pamilya ka pang madadatnan. Kinuha ni Victoria ang kanyang maleta at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa hallway ay dahan-dahang humina hanggang sa marinig ni Michael ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Walang paalam para sa asawa. Higit sa lahat, walang halik o kahit isang sulyap para sa anak na nasa kabilang silid. Naiwang mag-isa si Michael sa gitna ng malawak at marangyang silid na ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga pangarap. Napaupo siya sa gilid ng kama, itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon sa gitna ng nakakabinging katahimikan, naramdaman niya ang unang pumatak na luha ng isang amang kailangang maging matatag para sa kanyang anak. Ngunit ang hindi alam ni Michael, sa labas ng kanilang gate sa dilim ng kalsada, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, isang lalaki ang nagmamasid sa bawat pagpatay ng ilaw sa bahay. Hawak ang isang litrato ni Sarah. Wala na siya, Sarah. Tuluyan na siyang umalis at iniwan ang lahat. Sir Michael, baka po nagpapalamig lang ng ulo si Ma'am Victoria. Baka po bukas pagising niya, ma-realize niya na hindi niya kayang malayo kay Ethan. Hindi na siya babalik. Sinabi niya sa akin ng diretso, Ethan is a burden to her. Ang sarili kong anak itinuturing niyang pabigat sa buhay niya. Nakakasuka, Sarah. Nakakasuka na naging bulag ako sa loob ng 3 taon. Diyos ko, patawad po. Paano na po ang bata?
Paano po natin ipapaliwanag kay Ethan na wala na ang mommy niya? I don't know, Sarah. I really don't know. Sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay kailangan nating protektahan ang bata. Ayoko nang marinig niya ang pangalan ng babaeng iyon sa bahay na ito. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ng umagang iyon ay tila walang dalang init. Malamig ang bawat sulok ng mansyon at ang katahimikang namamayani ay hindi ang katahimikang nakagiginhawa, kundi ang katahimikang puno ng pait. Sa hapagkainan, nakaupo si Michael habang nakatitig sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Doon madalas nakaupo si Victoria laging may hawak na salamin at abala sa pag-aayos ng sarili habang nagrereklamo sa ingay ng kutsara at tinidor. Ngayon ang tanging naririnig ay ang mahinang kalansing ng baso habang naghahanda si Sarah ng almusal. Ang amoy ng bagong sangag na kanin at piniritong isda ay pilit na dinadaig ang amoy ng mamahaling pabango ni Victoria na tila nakakapit pa rin sa mga kortina. Dada-dada. Ang boses ni Ethan mula sa kanyang high chair ay bumasag sa mabigat na atmosfera. Tumingin si Michael sa kanyang anak. Ang mga mata ni Ethan ay tila naghahanap palipat-lipat sa pinto at sa bakanteng upuan ni Victoria. Kahit 2 taon pa lang ang bata, alam ni Michael na nararamdaman nito ang kakulangan. Ang kawalan ng isang ina ay isang butas na hindi kayang takpan ng kahit anong laruan. Sinubukan ni Michael na pakainin ang anak. Kinuha niya ang maliit na kutsara at tinangkang isubo ang lugaw kay Ethan. Ngunit sa kanyang pagkataranta, nabitiwan niya ang kutsara at tumapon ang pagkain sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik na mangkok ay tila isang hudyat ng kanyang kawalan ng kakayahan. Pati ba naman ito hindi ko magawa ng tama? Ang mahinang bulong ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Mabilis na lumapit si Sarah, bitbit ang basahan. Hindi siya nagsalita ng marahas at hindi rin siya nagpakita ng awa na nakabababa ng pagkatao. Sa halip, kumuha siya ng bagong kutsara at dahan-dahang ipinakita kay Michael kung paano hawakan ang kamay ni Ethan para mas madali itong makakain. Sir, dahan-dahan lang po. Hindi naman po kayo sanay sa ganito dahil dati ay laging trabaho ang inatupag ninyo. Pero matututunan nyo rin po. Si Ethan po marunong maghintay sa inyo, ang malambing na sabi ni Sarah. Napatingin si Michael sa mga kamay ni Sarah, mga kamay na magaspang dahil sa trabaho pero puno ng ingat sa pag-aalaga. Tumingala siya at nakita ang isang pamilyar na kislap sa mga mata ng dalaga. Isang kislap ng katatagan. Sarah, turuan mo ako. Turuan mo akong maging ama. Turuan mo akong intindihin ang bawat iyak ni Ethan. Ayaw kong lumaki siyang nararamdaman na wala siyang magulang na maaasahan. Ang pagpapakumbaba ni Michael, ang kanyang mga mata, ay nagsusumamo. Tumango si Sarah, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan ng amo at katulong ay tila unti-unting gumuho. Naging mabilis ang mga sumunod na oras. Sinabayan ni Michael si Ethan sa paliligo kahit panabasa ang kanyang mamahaling polo shirt dahil sa wisik ng tubig ng bata. Pinanood niya kung paano tawa ng tawa si Ethan habang hinahabol ang mga bula ng sabon. Ito ang mga sandaling ninakaw sa kanya ng kanyang ambisyon sa loob ng mahabang panahon. Nang makatulog na si Ethan para sa kanyang morning nap, lumabas si Michael sa veranda para huminga ng sariwang hangin. Doon niya nakita si Sarah na nagtitiklop ng mga damit ng bata. Nilapitan niya ito at nag-abot ng isang baso ng malamig na tubig. Uminom ka muna, Sarah. Kanina ka patakbo ng takbo, sabi ni Michael. Salamat po, Sir Iwan. Sagot ni Sarah habang tinatanggap ang baso. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit at tila may isang kuryente ng kaba ang dumaan sa pagitan nila. Mabilis na umiwas ng tingin si Sarah, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Ngunit ang katahimikang iyon ay nabasag ng tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Isang tawag mula sa isang abogado. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay seryoso at malamig. Mr. Michael, this is Attorney Santos. Tumatawag ako tungkol sa asawa ninyong si Victoria. May mga nakabinbing utang at mga dokumentong hindi niya nabayaran bago siya umalis. We need to settle this immediately or it will affect your joint assets. Napahawak si Michael sa kanyang sentido. Kahit wala na si Victoria, tila nag-iwan pa rin ito ng mga bombang sasabog sa kanyang mukha. Settle it, send me the details, ang maikling sagot ni Michael bago ibaba ang telepono. Pabalik na sana si Michael sa loob nang mapansin niya ang kanyang cellphone na umilaw dahil sa isang bagong mensahe.
Galing ito kay Victoria. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang message. Don't follow me, Michael. Don't try to find me. Para sa akin ang buhay nating dalawa at ang batang yon ay isang malaking pagkakamali. I'm finally free. Huwag mo nang balaking gamitin si Ethan para pabalikin ako dahil hindi siya sapat na dahilan para mabulok ako sa bahay na yan. Nanigas ang buong katawan ni Michael. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa kanyang puso. Tiningnan niya si Sarah na nakatingin din sa kanya ng may pag-aalala. Sa labas ng gate ang anino ng isang lalaki ay muling sumilip sa pagitan ng mga rehas tinitingnan ng bintana kung nasaan si Ethan. Ang katahimikan ng bahay ay muling nabasag ng tunog ng isang basag na baso. Sa loob si Ethan ay nagising at nahulog ang kanyang lagayan ng tubig. Isang hudyat na ang kapayapaang inaasam nila ay pansamantala lamang at ang bagyong iniwan ni Victoria ay nagsisimula pa lamang manira. Sir Michael, baligtad po ang pagkakalagay ninyo ng diaper. Matatapon po ang dumi ni Ethan yan kapag gumalaw siya. Ganito ba talaga kahirap ito, Sarah? I can manage a ₱1 billion merger, pero itong maliit na adhesive tape na ito hindi ko makuha-kuha. Look, my fingers are sticking to the diaper instead of the other way around. Kailangan nyo lang po ng practice, sir. Hayaan nyo po sa susunod na palit kayo na uli ang gagawa. Wag po kayong susuko, si Ethan po ang teacher nyo rito. I think my teacher is losing patience, Sarah. Look at his face, he's judging his own father already. Ethan, please give Daddy a break. Malapit na tayong matapos. Ang halakhak ni Sarah ay parang musika sa loob ng nursery room, bumasag sa seryosong konsentrasyon ni Michael. Sa loob ng isang linggo, simula nang umalis si Victoria, ang mansyong dati ay tahimik at formal, ay naging isang malaking classroom para kay Michael. Ang kusina ay naging saksi sa mga sunog na pancake at mga platong nabasag, habang ang banyo naman ay naging mistulang swimming pool tuwing oras na ng paliligo ng bata. Isang hapon habang pinaliliguan nila si Ethan, biglang hinampas ng bata ang tubig sa maliit na bathtub. Ang tubig ay humampas ng malakas basang-basa ang buong mukha at mamahaling suot na polo ni Michael. Natigilan ang lahat. Inaasahan ni Sarah na magagalit si Michael dahil sa gulo, ngunit laking gulat niya nang humagalpak ito ng tawa. You got me, Ethan, 1 point for you, 0 for Daddy. Ang sabi ni Michael habang pinapahid ang tubig sa kanyang mga mata. Tumingin si Michael kay Sarah na noon ay tawa rin ng tawa habang hawak ang tuwalya. Sa sandaling iyon ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. May isang kakaibang init na dumaloy sa dibdib ni Michael, isang pakiramdam na mas malalim kaysa sa simpleng pasasalamat. Nakita niya ang kagandahan ni Sarah na hindi nanggagaling sa makeup o mamahaling damit kundi sa busilak ng kanyang puso at sa paraan ng kanyang pag-aalaga. Ngunit ang masayang sandaling iyon ay biglang naputol nang marinig nila ang mabilis at malakas na tunog ng mga takong sa hallway. Bumukas ang pinto ng marahas at pumasok si Doña Aurora, ang biyenan ni Michael. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang sahig at lalo na kay Sarah. What is the meaning of this, Michael? Isang linggo pa lang na wala ang anak ko, ginagawa mo na itong palaruan ng bahay mo, at ikaw, tata. Itinuro ni Doña Aurora si Sarah gamit ang kanyang daliring puno ng diamante. Anong ginagawa ng hampas lupang ito sa tabi mo? Bakit parang pamilya na ang turing mo sa kanya? Mom, please, we were just bathing Ethan. Sarah is helping me. Mahinahong sagot ni Michael bagaman bakas ang iritasyon sa kanyang boses. Helping you or helping herself to your wealth? Michael, huwag kang maging bulag. Itong mga ganitong klase ng tao, alam ang gagawin para akitin ang mga lalaking gaya mo kapag mahina ang loob. She's a user, ang manggagamit. Baka nga siya pa ang nagtulak kay Victoria na umalis para masolo kanya. Nanigas si Sarah sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Doña Aurora ay tila mga latay na humahapdi sa kanyang balat. Yumuko siya pilit na itinatago ang mga luhang nagsisimulang mamuo. That's enough, Mom, ang sigaw ni Michael na ikinagulat ng matanda. Sarah has done more for Ethan in 1 week than Victoria did in 3 years. Kung wala siya rito, baka tuluyan ng nawasak ang anak ko. Huwag niyo siyang pagsasalitaan ng ganyan sa loob ng bahay ko. Bahay mo, Michael, utang mo sa pamilya namin ang kalahati ng puhunan ng kumpanya mo. At ngayon, mas pinoprotektahan mo pa ang isang katulong kaysa sa dangal ng asawa mo. Don't be surprised kung bawiin namin ang lahat sa iyo, pati ang batang iyan. Iniwan ni Doña Aurora ang silid na may dalang banta, na tila isang itim na ulap, na nagbabadyang magdala ng bagyo, na natiling tahimik ang silid. Lalapitan sana ni Michael si Sarah para humingi ng paumanhin,
Ngunit mabilis na kumilos ang dalaga para tapusin ang pagpapatuyo kay Ethan. Nang sumapit ang gabi, hindi makatulog si Michael. Ang mga banta ni Doña Aurora ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Naglakad siya patungo sa nursery para tingnan ang kanyang anak. Doon nakita niya si Ethan na mahimbing nang natutulog, ang maliit na kamay ay nakalawit sa gilid ng crib. Dahil sa sobrang pagod mula sa buong araw na pag-aasikaso sa bata at sa trabaho, naupo si Michael sa sahig sa tabi ng crib. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Ethan at unti-unting bumagsak ang kanyang mga talukap. Nakatulog ang makapangyarihang milyonaryo sa matigas na sahig. Suot pa rin ang kanyang basang polo, ang tanging proteksyon ay ang init ng kamay ng kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Sarah para tingnan kung maayos ang lahat. Nakita niya si Michael sa sahig. Isang malalim na awa at paghanga ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang malambot na kumot at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Michael. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng kanyang amo, ang lalaking nagtanggol sa kanya laban sa mapanghusgang mundo. Ngunit sa labas ng mansyon sa kabila ng mataas na gate, ang misteryosong lalaki ay naroon pa rin. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ng bintana ng nursery. Isang ngising mapanganib ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang isang text message sa kanyang screen. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Kunin mo ang kailangan natin. Ang bawat tagundong ng kulog sa labas ay tila isang malakas na palahaw na nagpapayanig sa pundasyon ng malaking mansyon. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay, humahampas sa mga salamin ng bintana na tila libu-libong maliliit na daliri na nagtatangkang pumasok sa loob. Sa gitna ng bagyong ito, isang mas matinding bagyo ang namumuo sa loob ng nursery room. Sarah, bakit ang init-init niya? My God, he's burning up 39.5. Kailangan nating dalhin si Ethan sa ospital ngayon din. Sir Michael, huminahon po kayo. Tingnan niyo po ang labas, hindi tayo makakalabas sa tindi ng baha at lakas ng hangin. Baka mas mapahamak lang si Ethan sa kalsada. Please makinig po kayo sa akin, kailangan nating ibaba ang lagnat niya rito. Pero wala akong alam sa ganito. What if he seizures? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Sir, look at me. Breathe. Magtiwala po kayo sa akin. Kukuha ako ng maligamgam na tubig at bimpo. Dito lang po kayo, kausapin niyo lang si Ethan. Huwag niyo siyang hayaang matakot. Ang pagkataranta ni Michael ay tila isang apoy na mabilis kumalat, ngunit ang tinig ni Sarah ay nagsilbing malamig na tubig na nagpatahimik sa kanyang diwa. Habang mabilis na kumikilos si Sarah, naiwan si Michael sa tabi ng crib, hawak-hawak ang nanginginig na kamay ng kanyang anak. Ang bawat ungol ni Ethan ay tila isang saksak sa puso ng ama na ngayon lang natututong makaramdam ng tunay na takot-takot na mawalan ng isang mahal sa buhay. Ilang sandali pa, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Ang kadiliman ay bumalot sa buong mansyon, tanging ang matatalim na kidlat na dumadaan sa bintana ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Sarah, Sarah, nasaan ka? Ang sigaw ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng kaba sa gitna ng dilim. Narito lang po ako, sir. May dala po akong flashlight at kandila. Huwag po kayong matakot. Sa ilalim ng malalim na liwanag ng isang kandila, nagsimula silang magtulungan. Pinanood ni Michael kung paano dahan-dahang pinupunasan ni Sarah ang katawan ni Ethan. Ang bawat haplos ng bimpo ay may kasamang panalangin na pabulong. Si Michael naman sa gabay ni Sarah ay tumulong sa pag-alalay sa ulo ng bata. Sa gitna ng kanilang pagtutulungan, aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng maliit na dibdib ni Ethan. Naramdaman ni Michael ang init ng balat ni Sarah, isang init na hindi mula sa lagnat, kundi mula sa pagod at dedikasyon. Hindi agad inalis ni Michael ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng dilim at tunog ng ulan, ang tanging naririnig nila ay ang mabilis na paghinga ng isa't isa. Isang kuryente ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang dumaan sa pagitan nila, isang damdamin na mas malakas pa sa kahit anong unos sa labas. Bakit mo ito ginagawa, Sarah? Ang mahinang tanong ni Michael, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Bakit ganito na lang ang malasakit mo kay Ethan? You're supposed to be just a nanny. Huminto si Sarah sa kanyang ginagawa, ngunit hindi tumingin kay Michael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa natutulog na bata. Sa probinsya po namin, sir, ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa apelyido. Ang pag-aalaga sa bata ay hindi trabaho kundi isang tungkulin ng puso. Noong bata pa po ako, ganyan din ang ginagawa ng nanay ko sa amin kahit wala kaming pera pambili ng gamot.
Ang pag-ibig po, sir, ang pinakamabisang lunas sa lahat. Napangiti si Michael sa dilim. Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang yaman, mas mahirap pa siya kay Sarah pagdating sa mga bagay na tunay na mahalaga. Naupo siya sa sahig, isinandal ang kanyang ulo sa pader sa tabi ng crib ni Ethan. Ang pagod ng nakaraang mga araw ay tila biglang bumagsak sa kanya. Sarah, can you sing that song again, iyong kinakanta mo sa kanya kanina? I want to hear it too. Ang pakiusap ni Michael, ang kanyang mga talukap ay dahan-dahan nang bumibigat. Muling umawit si Sarah. Ang himig ng kanyang oyayi ay humahalo sa tunog ng ulan, lumilikha ng isang atmosfera na puno ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, si Sarah ay tila isang anghel na nagbabantay sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang bawat salita ng kanta ay tila isang haplos sa sugatang puso ni Michael, dahan-dahang nagpapahilom sa mga sakit na iniwan ni Victoria. Makalipas ang ilang oras, ang lagnat ni Ethan ay nagsimula ng bumaba. Ang katawan ng bata ay kumalma na at ang kanyang paghinga ay naging pantay na. Nakatulog si Michael sa sahig, ang kanyang ulo ay nakatagilid habang ang kamay ni Ethan ay nasa ibabaw pa rin ng kanyang palad. Nagising si Michael ng madaling araw na. Patay na ang kandila at ang ulan sa labas ay naging isang mahinang ambon na lamang. Ngunit may isang tunog siyang narinig na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Isang mahinang hikbi. Dahan-dahan siyang tumingin sa kabilang panig ng crib. Doon nakita niya si Sarah na nakayakap ng mahigpit kay Ethan, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kumot ng bata. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tindi ng iyak na pilit niyang pinatatahimik. Nico, toso! Patawarin mo ako, Nico. Hindi kita nagawang iligtas. Patawarin mo ako, Mom. Ang bulong ni Sarah sa gitna ng kanyang mga luha. Nanigas si Michael sa kanyang kinalalagyan. Sino si Nico? At anong sakit ang itinatago ni Sarah sa likod ng kanyang mga ngiti? Ang kuryosidad at awa ay naghalo sa kanyang dibdib, ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang misteryosong lalaki mula sa labas na dahan-dahang lumalakad sa garden, tinititigan ang bintana ng nursery na may dalang isang lumang laruan. Michael, is it true? Isama mo na ba talaga sa sistema ng buhay niyo ang katulong na iyan? It's none of your business, Cynthia. Bakit ka ba nandito sa pamamahay ko nang walang paalam? People are talking, Michael, buong alta sosyedad ay pinagpipiyastahan ang pamilya mo. Victoria posted everything on social media. Sabi niya pinalayas mo raw siya at inagaw ang bata para ibigay sa babaeng yan. Isang hamak na ni Michael, really? Victoria is lying to save her face. At ikaw, Cynthia, you are trespassing. Kung wala kang sasabihing maganda tungkol sa mga taong nagmamalasakit sa anak ko, lumabas ka na. Huwag kang magbulag-bulagan. Everyone knows what kind of girl she is. Isang probinsyanang galing sa wala biglang naging reyna ng mansyon. She's a social climber, Michael, at ikaw ang ladder niya. Ang bawat salita ni Cynthia, ang matalik na kaibigan ni Victoria, ay tila mga talsik ng putik sa malinis na sahig ng sala. Nakatayo si Michael sa harap ng kanyang bisita, ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng pagtitimpi. Sa itaas ng hagdan nakatayo si Sarah habang bitbit ang basket ng mga labahin ni Ethan. Naririnig niya ang bawat pangungutya, bawat tawa na puno ng pangmamata. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay tila isang mabigat na batong nakatali sa kanyang leeg, hinihila siya pababa sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang bumaba si Sarah, ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang mga paa. Nais sana niyang maglaho na lang sa sandaling iyon. Nang makita siya ni Cynthia, lalong naging matalas ang tingin ng Donya, tinititigan ang kanyang simpleng pambahay, na tila ba ito ay isang basahan na hindi dapat naroroon. Look at her, Michael. She doesn't even belong in this room, much less in your life. Ang huling hirit ni Cynthia bago ito padabog na lumabas ng mansyon bitbit, ang kanyang mamahaling bag at ang nakakalasong chismis na tiyak nakakalat sa buong syudad. Naiwan ang katahimikan sa sala, isang katahimikang puno ng bigat. Nilapitan ni Michael si Sarah, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Inilapag ni Sarah ang basket at nagsimulang ayusin ang mga unan sa sofa, isang pagtatangkang magmukhang abala para itago ang nanginginig niyang mga kamay. Sarah, don't listen to her. Cynthia is just like Victoria. They only care about titles and appearances. Ang mahinang sabi ni Michael. Pero totoo naman po ang sinabi niya, Sir Michael. Isang katulong lang po ako. At dahil sa akin nadadamay ang pangalan ninyo.
Napapahiya po kayo sa mga kaibigan nyo. Ang sagot ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Baka po mas mabuting humanap na lang kayo ng ibang mag-aalaga kay Ethan. Iyong kapantay ninyo sa buhay. Huwag mong sasabihin yan, Sarah. Walang kapantay ang ginagawa mo para sa amin. Titles don't mean anything if the heart is empty. Naglakad si Michael patungo sa kanyang library at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang drawer. Bumalik siya kay Sarah at kinuha ang kamay nito. Sa palad ng dalaga inilagay niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso. Hindi ito ginto o puno ng diamante kundi isang matikas na pilak na kumikinang sa ilalim ng ilaw. I bought this for you. Hindi ito suhol, Sarah. It's a symbol of my gratitude. At simula ngayon, hindi ka na lang basta nani ni Ethan. I am promoting you to house manager. You will oversee everything here. Ikaw ang magiging boses ko sa loob ng bahay na ito kapag wala ako. Napatingala si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Sir, masyado pong malaki ito. Hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo, Sarah, dahil ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng dalaga, nag-iiwan ng isang sensasyong tila apoy na nagbibigay ng init sa gitna ng lamig ng mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangungutya ni Cynthia at ang mga paninira ni Victoria ay tila naglaho na palitan ng isang pangako ng proteksyon. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Habang naghahanda si Sarah ng hapunan, nakita niya si Michael na nakatitig sa isang puting sobre na nakapatong sa lamesa sa library. Ang sobre ay may tatak ng korte. Dahan-dahang lumapit si Sarah at nakita ang nakasulat sa labas, urgent legal notice, divorce and child custody settlement. Binuksan ni Michael ang sobre at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang galit na kanina ay pinipigil niya ay tuluyan ng sumabog sa kanyang mga mata. Inihagis niya ang papel sa lamesa. Ano po iyon, Sir Michael? Ang kabado na tanong ni Sarah. It's Victoria. She's not just asking for a divorce, Sarah. She's demanding 50 million pesos and the ownership of this house kapalit ng kanyang pirma. At kung hindi ko ibibigay, gagamitin niya ang lahat ng mga litratong kinuha ng investigador niya laban sa iyo. She will accuse you of kidnapping Ethan and seducing me while we were still married. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Ang misteryosong lalaki sa labas ang kumuha ng mga litrato, ito pala ang kanyang layunin. Ang mancha sa reputasyon ni Sarah ay hindi lang basta chismis, kundi isang banta na maaaring magkulong sa kanya at maglayo sa kanya kay Ethan habang buhay. Did you really think na sapat na ang piraso ng pilak na yan para maging senyora ka ng bahay na ito, Sarah? You look pathetic. Ma'am Victoria, wala po akong balak na ganon. Narito lang po ako para kay Ethan. Don't use my son's name to justify your greed. My God, Michael, look at her. Pinatira mo lang sa kwarto ni Ethan. Nakalimutan na niya kung saan siya nanggaling. She's wearing a necklace you probably bought from your pocket change at akala niya kapantay na natin siya. Huwag mong idamay si Sarah sa usapang ito, Victoria. You came here for the papers and your things, right? Kunin mo na at umalis ka na bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Oh, I'm going pero hindi ako aalis ng walang dala. This house, the jewelry in the safe, everything is half mine. At kung kailangan kaladkarin ko ang pangalan ng house manager mo sa putikan para makuha ang gusto ko, I will do it without blinking an eye. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Pumasok si Victoria sa mansyon na tila ba hindi siya ang kusang umalis at nag-iwan ng sugatang pamilya. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay naglalabas ng tunog ng pagmamalaki at puot. Hindi siya dumating para yakapin ang anak, kundi para bawiin ang mga material na bagay na sa tingin niya ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong buhay. Nakatayo si Michael sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinagmamasdan ng babaeng dati ay pinangakuan niya ng habang buhay. Sa likuran niya yakap ni Sarah si Ethan na nagsimula ng umiyak nang makita ang ina. Ngunit hindi iyak ng pananabik ang lumabas sa bata kundi iyak ng takot, isang instinct ng isang nilalang na nakararamdam ng panganib. Stop crying, Ethan, you're so annoying just like your father, ang sigaw ni Victoria na nagpaigtad sa bata. Nanigas ang buong katawan ni Michael. Sa isang mabilis na pagkilos humarang siya sa harap ni Victoria, ang kanyang boses ay tila dagundong ng kulog sa loob ng silid. Don't you dare shout at him, wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Pagkatapos mo siyang itapon na parang basura. I am his mother, Michael.
Kahit anong gawin mo, dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Dugo lang, Victoria. Pero ang pagmamahal at pagkalinga wala sa iyo. Umalis ka na. Kunin mo ang mga alahas mo sa vault at huwag mo nang hintayin tawagan ko ang security. Tumawa ng mapait si Victoria, isang tunog na puno ng panunuya. Naglakad siya patungo sa hagdan, ngunit bago siya umakyat lumingon siya kay Sarah. Nilapitan niya ang dalaga at hinawakan ang kwintas na ibinigay ni Michael. Sa isang marahas na paghila napatid ang kadena at ang pendant na puso ay bumagsak sa sahig, naglabas ng isang matiling tunog ng pagkabasag ng dangal. Ma'am! Ang mahinang sambit ni Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa nasirang kwintas. Oops, my bad. Pero bagay lang yan sa'yo, Sarah. Low-quality jewelry for a low-quality woman, ang bulong ni Victoria bago ito tuluyang umakyat sa itaas. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago kay Sarah. Sa halip na umiyak o tumakbo, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at hinarangan ang pandinig ni Ethan gamit ang kanyang mga palad. Pinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, humahanap ng seguridad sa mga kamay ng babaeng hindi niya kadugo, ngunit siyang nagbibigay sa kanya ng buhay. Pagbaba ni Victoria, bit-bit ang isang maliit na bag na puno ng mga mamahaling relo at alahas. Hinarap niya si Michael para sa huling pagkakataon. I'll see you in court, Michael, at ikaw, Sarah. Huwag kang masyadong magpakasiguro. Akala mo ba hindi ko alam ang sikreto mo? Akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka desperadang maging nanay sa anak ng iba? Huminto ang mundo ni Sarah. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw, at ang kanyang mga kamay na nakatakip sa tenga ni Ethan ay nagsimulang manginig. Ano ang sinasabi mo, Victoria? Ang tanong ni Michael, ang kanyang kuryosidad ay nahaluan ng kaba. Ask her, Michael. Itanong mo sa kanya kung nasaan ang sarili niyang anak. Itanong mo sa kanya kung paano niya pinabayaan ang sarili niyang dugo kapalit ng pera mo. She's not a saint, Michael. She's a woman haunted by her own failure. Lumingon si Victoria at lumabas ng mansion. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-alis ng sasakyan ay tila isang huling hirit ng isang bagyong katatapos lang manira. Nanatiling tahimik ang sala. Dahan-dahang binitawan ni Sarah ang pakakapit kay Ethan. Hindi niya magawang tumingin kay Michael. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ay tila nagsasabi ng isang katotohanang matagal niyang ibinaon sa limot. Sarah, is it true? Ang mahinang tanong ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng takot na baka ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay may itinatago ring kadiliman. Nanatiling nakayuko si Sarah, ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tindi ng sakit. Isang basag na kwintas sa sahig, isang pusong sugatan at isang nakaraang pilit na kumakawala sa dilim. Magsabi ka ng totoo, Sarah. Sino si Nico? At totoo ba ang sinabi ni Victoria na pinabayaan mo ang sarili mong dugo at laman? Sir Michael, hindi ko po gustong itago sa inyo, pero natatakot po ako na kapag nalaman ninyo ang totoo, hindi nyo na ako papayagang hawakan si Ethan. Ang kailangan ko ay katotohanan, Sarah, hindi takot. Pinagkatiwalaan kita sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tell me, nasaan ang anak mo? Wala na po siya, sir. Wala na si Nico. Kinuha na po siya sa akin ng tadhana. Noong panahong wala akong kahit isang kusing para iligtas siya. Ang katahimikan sa sala ay tila isang malalim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanilang dalawa. Nakatayo si Michael sa harap ni Sarah, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang purong pighati. Dahan-dahang napaupo si Sarah sa sahig sa mismong lugar kung saan nahulog ang kanyang kwintas. Pinulot niya ang basag na pendant, mahigpit itong hinawakan hanggang sa bumaon ang talim ng pilak sa kanyang palad. 5 taon na ang nakalilipas, Sir Michael. Isinilang ko si Nico sa gitna ng matinding kahirapan. Siya ang lahat sa akin. Pero nagkasakit siya ng malubhang pulmonya. Isinugod ko siya sa ospital, pero hindi kami tinanggap dahil wala akong pambayad sa deposit. Nagmakaawa ako, lumuhod ako sa kalsada pero walang nakinig. Ang bawat salita ni Sarah ay tila isang patak ng dugo na nanggagaling sa isang sariwang sugat. Isinalaysay niya ang pinakamasakit na gabi ng kanyang buhay, ang gabi kung kailan namatay ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig habang naghihintay ng tulong na hindi dumating. Iyon ang dahilan kung bakit noong nakita ko si Ethan na umiiyak at pinapabayaan, hindi ko matiis. Si Ethan ang naging sagot sa mga panalangin ko, na sana ay mabigyan ako ng pagkakataon, na makabawi, na sana ay may mailigtas akong bata mula sa lamig at takot.
Hindi ko po ninanakaw ang pwesto ni Ma'am Victoria. Gusto ko lang pong maramdaman ni Ethan na mahal siya dahil iyon ang hindi ko naibigay ng sapat kay Nico. Napahinga ng malalim si Michael. Ang galit at duda na namuo sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matinding awa at paghanga. Napagtanto niya na ang malasakit ni Sarah kay Ethan ay hindi bunga ng ambisyon kundi bunga ng isang dakilang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagdurusa. Dahan-dahang lumapit si Michael kay Sarah. Hindi siya nag-atubili. Lumuhod siya sa tabi ng dalaga at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Walang mali siya, walang pagnanasa, kundi purong pangako na hindi na muling mag-iisa si Sarah sa kanyang pakikipaglaban. Patawarin mo ako, Sarah. Patawarin mo ako kung nagduda ako sa iyo. You are the strongest woman I have ever known. Ang anak mo, si Nico, tiyak na ipinagmamalaki ka niya ngayon dahil sa dami ng pagmamahal na ibinibigay mo kay Ethan. Sa init ng yakap ni Michael, tila unti-unting natunaw ang yelo sa puso ni Sarah. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng dusa ng mag-isa. Nang kumalma na ang lahat, dinala ni Michael si Sarah sa kanyang library. Sa ibabaw ng lamesa ay ang mga papeles ng divorce na ipinadala ni Victoria. Kinuha ni Michael ang panulat at sa isang mabilis na galaw, inilagay niya ang kanyang pirma. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila isang huling hudyat ng pagputol sa tanikala ng kanyang nakaraan. Tapos na, Sarah, malaya na ako. At sisiguraduhin ko na sa bagong buhay na ito, ikaw at si Ethan ang uunahin ko. Ngunit habang namamayani ang kapayapaan sa loob ng mansyon sa labas ng mataas na pader, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, isang lalaki na may hawak na high-tech na camera ang kumuha ng litrato ng yakapan ni Michael at Sarah sa loob ng library. Agad na ipinadala ng lalaki ang litrato sa isang numero. Ilang segundo lang tumunog ang kanyang cellphone. Isang boses ng matanda ang sumagot, malamig, mapanghusga at puno ng banta. Nakuha mo na ang kailangan natin. Ang sabi ni Doña Aurora mula sa kabilang linya. Gamitin mo ang nakaraan ng babaeng iyan. Ipakita mo sa buong mundo na ang kinakasama ng isang milyonaryo ay isang mamamatay bata na hindi man lang nailigtas ang sariling anak. Let's see if Michael can still protect her when the law comes knocking at his door. Ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan ng usok sa kalsada isang babala na ang pinakamalaking pagsubok sa pag-ibig ni Michael at Sarah ay parating pa lang at ang batas ay maaaring gamitin bilang isang matalim na sandata para sirain ang kanilang nabubuong pamilya. Sir Michael, kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Kahit ano pa ang nangyari, asawa niyo pa rin siya sa mata ng batas at ng Diyos. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa atin, Sarah. Matapos niyang tangkaing sirain ang pagkatao mo, I can't even look at her face without feeling disgusted. Sir, hindi po ito tungkol sa galit. Tungkol ito sa pagiging tao. Huwag niyo pong hayaan na ang huling alaala niyo sa kanya ay puno ng pait. Gawin niyo po ito para kay Ethan, para pagdating ng araw masasabi niyo sa anak niyo na ginawa niyo ang tama hanggang sa huli. Bakit ba napakabuti mo, Sarah? Pagkatapos kanyang tratuhin, na parang basahan ikaw pa itong nag-uudyok sa akin, natulungan siya dahil ang pagpapatawad po ay hindi para sa kanya, kundi para sa katahimikan ng ating mga puso. Sige na po, mag-ayos na kayo. Inihanda ko na rin po ang ilang gamit na baka kailanganin niya sa ospital. Ang malamig na balita tungkol sa aksidente ni Victoria ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Michael mula sa kanyang panandaliang kapayapaan. Sa loob ng silid nakatitig si Michael sa maletang inihanda ni Sarah, puno ng mga damit ni Victoria, paboritong pabango nito, at maging ang panyo na may borda ng pangalan ng asawa. Kahit sa gitna ng sakit, si Sarah pa rin ang nag-isip sa mga maliliit na detalye na nakalimutan na ni Michael. Bago umalis, lumapit si Sarah kay Michael. Ang namagitan sa kanila nang kinuha ni Sarah ang sarili niyang rosaryo mula sa kanyang bulsa, isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy gasgas na ang mga butil, ngunit puno ng pananampalataya. Inilagay niya ito sa palad ni Michael at dahan-dahang isinara ang mga daliri ng lalaki. Ito po ang laging nagliligtas sa akin sa tuwing pakiramdam ko ay susuko na ako. Dalhin niyo po ito, sir. Bantay niyo po sa ospital. Ang mahinang bulong ni Sarah, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa katapatan. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga monitor ay tila nagpabigat sa bawat hakbang ni Michael. Sa loob ng ICU nakita niya si Victoria. Wala na ang ningning ng kanyang ganda na palitan ng mga benda
at mga tubong nagpapanatili sa kanyang hininga. Sa kabila ng kanyang kalagayan ang pait sa kanyang mga mata, ay naroon pa rin ng dahan-dahan siyang magmulat. "Michael, you came to watch me die," ang paos at nahihirapang tanong ni Victoria. "I came because Sarah told me to. I came because despite everything you are Ethan's mother," ang malamig ngunit tapat na sagot ni Michael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. "Sarah, even in my last moments that woman is still winning. She has your heart. And she has my son." Huminto ang paghinga ni Victoria ng ilang sandali tila may malalim na iniisip. Tumingin siya sa kisame ng ospital, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ni Michael. Sa sandaling iyon ang kanyang mukha ay nagbago mula sa puot, naging isang ekspresyon ng matinding takot at pagsisisi. "Michael, Michael. Listen to me. My mother, Doña Aurora, she won't stop. She doesn't care about Ethan. She only cares about the trust fund and the properties. Promise me, wag mong hahayaang makuha siya ng nanay ko. Protektahan mo si Ethan at si Sarah. Sila lang ang tunay na nagmamahal sa kanya." Iyon ang huling hiling ni Victoria. Ang boses ng monitor ay naging isang mahaba at matinis na tunog hudyat, na ang huling hininga ng babaeng naging bahagi ng buhay ni Michael ay tuluyan ng pumanaw. Nanatiling nakatayo si Michael, hawak ang rosaryo ni Sarah, habang ang mga nurse ay mabilis na kumikilos sa paligid. Isang mabigat na pakiramdam ng pagpapatawad ang dahan-dahang bumalot sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na napalitan ng isang matinding kaba. Biglang naalala ni Michael ang banta ni Doña Aurora. Mabilis siyang lumabas ng ospital at pinaharurot ang kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras ng paghihirap. Pagdating niya sa harap ng gate, nakita niyang bukas ito. Tumakbo siya papasok sa bahay, tinatawag ang pangalan ni Sarah at Ethan, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw lamang sa malawak at bakanting pasilyo. Pumasok siya sa sala at doon ay tumigil ang kanyang mundo. Magulo ang buong paligid. Ang mga unan ay nagkalat sa sahig, ang mga laruan ni Ethan ay nayurakan, at sa gitna ng silid nakita ni Michael ang isang basag na plorera, ang plorerang paborito ni Sarah. Wala si Sarah, wala si Ethan. Ang tanging naiwan ay ang katahimikang nakabibingi at ang bakas ng isang marahas na pagdukot na naganap habang wala siya. Ang huling hiling ni Victoria ay tila isang babala na huli na niyang narinig. "Ibigay mo sa akin ang bata, Sarah. Huwag mong hintayin na kalad ka rin kita palabas ng rest house na ito ng nakapuso. Hindi niyo makukuha si Ethan, Doña Aurora. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ko hahayaang mapunta ang bata sa isang taong ang tingin sa kanya ay pera lamang. How dare you, isang hamak na katulong ka lang na nagnakaw ng posisyon sa bahay na ito. You are nothing but a thief, Sarah. Nagnakaw ka ng atensyon, nagnakaw ka ng pagmamahal, at ngayon nananakaw ka ng tagapagmana." "Hindi ako nagnakaw. Senyora, ang pagmamahal ay hindi ninanakaw ko sa itong ibinibigay ng batang hindi niyo kailanman naramdaman ang pintig ng puso. Hindi niyo siya makukuha. Guard, kunin ang bata sa kanya, ngayon din." Ang bawat sigaw ni Doña Aurora ay umaalingaw-ngaw sa loob ng lumang rest house sa Tanay Rizal. Ang lugar ay amoy luma at abandonado, malayo sa karangyaan ng mansyon ni Michael. Sa gitna ng madilim na sala, nakatayo si Sarah habang yakap-yakap ng mahigpit si Ethan. Ang bata ay tahimik na lumuluha, nakasubsob ang mukha sa leeg ni Sarah, tila alam na ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa babaeng ito. Sa labas, ang tunog ng mabilis na paghinto ng sasakyan sa tuyong damuhan ay nagbigay ng panandaliang pag-asa. Bumukas ang pinto ng rest house ng marahas. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng anino ng isang lalaking hinihingal at puno ng galit. "Michael," ang sigaw ni Doña Aurora, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagpanggap na mukha. "Mabuti at dumating ka. Look at your maid," tinangka niyang itakas si Ethan matapos mamatay ni Victoria. "She's insane, Michael." Hindi kumibo si Michael. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Sarah, na noon ay sugatan ng tuhod at gulo-gulo ang buhok, ngunit ang mga kamay ay nanatiling protektado sa paligid ng bata. Tumingin si Michael sa kanyang dating biyenan at sa isang malamig na tinig binitawan niya ang katotohanang matagal nang itinatago. "Alam ko ang lahat, Doña Aurora. Sinabi sa akin ni Victoria ang lahat bago siya bawian ng buhay. Alam ko ang tungkol sa trust fund, alam ko ang tungkol sa mga utang niyo na balak niyong bayaran gamit ang mana ni Ethan. Bitawan niyo ang anak ko." "You would believe a dying hysterical woman over me, Michael. Ako ang lola niya.
Ako ang may karapatan sa dugo niya. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan para saktan ng isang bata. Ang maring sagot ni Michael habang dahan-dahang lumalapit kay Sarah. Ngunit bago pa makalapit si Michael, pilit na hinablot ng guard ni Doña Aurora ang braso ni Sarah. Sa gitna ng gulo, ang takot ni Ethan ay umabot sa sukdulan. Ang bata ay kumalas sa pagkakahawak at tumakbo. Ngunit hindi siya tumakbo patungo sa kanyang lola at hindi rin sa kanyang ama. Tumakbo si Ethan patungo kay Sarah. Niyakap niya ang binti ng dalaga at sa unang pagkakataon, ang kanyang maliit na boses ay pumalahaw ng malinaw at puno ng damdamin. Mama, mama, don't go, mama. Nanigas ang lahat. Ang salitang mama ay tila isang banal na himig na nagpabagsak sa lahat ng pader ng puot. Si Sarah ay napaluhod at niyakap ang bata, ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Ethan. Si Michael ay napatigil, ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong sakit at galit para sa anak at paghanga para sa babaeng tinawag nitong ina. Did you hear that, Doña Aurora? At yung boses ni Michael ay nanginginig sa emosyon. Hindi niya kailangan ng dugo mo. Ang kailangan niya ay ang pagmamahal na ibinigay ni Sarah. Umalis na kayo bago ko patawagan ang mga pulis na nasa labas na ng gate. Walang nagawa si Doña Aurora, kundi ang lumabas ng may matinding kahihiyan, bitbit ang kanyang pagkatalo. Naiwan ang katahimikan sa loob ng rest house. Lumapit si Michael at lumuhod sa tabi ni Sarah at Ethan. Kinuha niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at niyakap silang dalawa ng sabay. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na paghinga sa gitna ng katahimikan ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang kapanatagan na hindi kailanman naramdaman ni Michael sa piling ni Victoria. Sarah, Ethan, lalakad tayo palabas dito bilang isang pamilya. Pangako yan, ang bulong ni Michael. Nang makalabas sila sa rest house, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa likod ng mga bundok. Ngunit sa gitna ng kalsada, habang karga ni Michael si Ethan at hawak ang kamay ni Sarah, biglang huminto si Michael. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Sarah sa gitna ng kalsadang puno ng alikabok at mga saksi ng kanilang paghihirap. Nilabas niya ang basag na pendant na puso na kinuha niya sa sahig ng mansyon noong gabing umalis si Victoria. Ipinakita niya ito kay Sarah na noon ay hindi makapaniwala sa nakikita. Ang pusong ito ay nabasag, Sarah, pero ang pag-ibig mo ang nagbuo rito. Ayaw ko nang maging amo mo lang. Gusto ko maging katuwang kita habang buhay. Sarah, will you stay with us forever? Ang cliffhanger ay naiwang nakabitin sa hangin. Kasabay ng hininga ng batang si Ethan, na sa wakas ay payapa na sa piling ng kanyang totoong ina. Are you sure about this, Michael? Baka pumabigla ang lahat. Ang isang milyonaryong tulad ninyo pakakasalan ang isang hamak na house manager, hindi pa humuhupa ang mga chismis sa labas. Let them talk, Sarah. Pagod na akong mabuhay para sa opinyon ng ibang tao. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging inisip ko ay ang imahe ng aking kumpanya at ang reputasyon ng aking pamilya, pero ano ang nakuha ko? Isang malamig na mansyon at isang anak na muntik nang mawala ng pag-asa. You gave us a home, Sarah. That's more valuable than any social standing. Pero ang sasabihin nila kay Ethan, baka po tuksuhin ang bata sa school balang araw. Kung may tutukso man sa kanya iyon, ay ang mga taong walang alam sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. I've already contacted my PR team. Bukas lalabas ang isang opisyal na pahayag. Lilinisin natin ang pangalan mo, Sarah. Ipakikita natin sa kanila na hindi ka lang basta nani, ikaw ang babaeng nagligtas sa tagapagmana ng mga De La Vega. Ang gabi sa mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga bintanang dati ay laging nakasara, ay nakabukas na ngayon, hinahayaan ang sariwang hangin na pumasok at magdala ng bango ng mga bulaklak sa hardin. Sa loob ng library, nakaupo si Michael sa kanyang malaking lamesa, habang si Sarah ay nakatayo sa harap niya, bitbit ang isang tray ng tsaa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ni Michael na tumayo lang si Sarah. Hinawakan niya ang kamay nito at pinaupo sa silya sa kanyang tabi. Ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang kinuha ni Michael ang kamay ni Sarah. Pinagmasdan niya ang mga daliri ng dalaga, may mga bakas pa rin ng hirap, may mga kalyo mula sa paglalaba at paglilinis, pero para kay Michael ito ang pinakamagandang kamay sa mundo. Dahan-dahan niyang hinalikan ang likod ng palad ni Sarah, isang halik na puno ng paggalang at pangako. Sarah, ayaw ko nang marinig ang salitang sir mula sa bibig mo. We are equals now.
Gusto kong masanay ka na Michael lang ang itatawag mo sa akin. At gusto kong masanay ka rin na ang bawat desisyon sa bahay na ito kailangang dumaan sa iyo. Susubukan ko, Michael. Pero parang panaginip pa rin ang lahat ng ito. Minsan natatakot ako na baka magising ako at nasa probinsya pa rin ako naglalaba sa ilog. At ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng isip ko. Kung panaginip man ito, hindi kita hahayaang magising ng mag-isa. Sabay nating bubuin ang katotohanan ito. Nang sumunod na araw naging abala ang buong bahay. Hindi para sa isang marangyang party kundi para sa ikatlong kaarawan ni Ethan. Gusto ni Michael na maging espesyal ito. Gusto niyang ipagdiwang hindi lang ang buhay ng kanyang anak, kundi ang simula ng kanilang bagong pamilya. Habang nag-aayos sila ng mga dekorasyon sa hardin, nakita ni Sarah si Michael na nagkakabit ng mga makukulay na banderitas sa puno ng mangga. Ang makapangyarihang CEO, na dati ay laging nakasuit, ay naka-t-shirt lang ngayon at shorts pawis na pawis, pero may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Habang pinapanood sila ni Ethan na masayang naglalaro sa damuhan, kasama ang kanyang bagong aso, naramdaman ni Sarah ang isang malalim na kapanatagan. Mama look mama balloons. Ang sigaw ni Ethan habang itinuturo ang mga dilaw na lobo na nakatali sa upuan. Lumingon si Sarah at lumapit sa bata. Kinarga niya si Ethan at hinalikan sa pisngi. Ang bawat tawag ni Ethan ng mama ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang sugat mula sa pagkawala ni Nico. Alam niyang hindi mapapalitan ni Ethan si Nico, pero alam din niyang binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na maging ina sa isang batang tunay na nangangailangan sa kanya. Kinahapunan matapos ang pag-aayos, naupo ang dalawa sa swing sa hardin habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang langit ay may kulay na kahel at lila, isang tanawing tila ipininta para sa kanila. May sorpresa ako para sa birthday ni Ethan bukas. Ang bulong ni Michael habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Sarah. Ano iyon? Akala ko ba sapat na itong simpleng salu-salo sa garden? Sapat na ito para sa kanya, pero para sa atin may kulang pa. Dahan-dahang inilabas ni Michael ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang basag na pendant na puso. Ito ay isang bagong singsing, isang maningning na diamante na napapaligiran ng maliliit na sapphire, ang kulay ng mga mata ni Ethan tuwing masaya ito. I don't want you to be just a house manager, Sarah. I want you to be the woman who carries my name. I want you to be the legal mother of Ethan. Bukas sa harap ng ating mga kaibigan at ng ating anak, gusto kong formal na ipakilala ang magiging Mrs. De La Vega. Nanatiling nakatitig si Sarah sa singsing. Ang kislap nito ay tila sumasalamin sa mga bituing nagsisimula ng magpakita sa langit. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang tunog ng pagbukas ng gate ang narinig nila. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba ay tila isang babala. Bumaba ang isang lalaking naka-uniforme, isang courier. May dala itong isang malaking dokumento na kailangang pirmahan ni Michael. Nang buksan ni Michael ang sobre, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Hindi ito tungkol sa divorce o kay Victoria. Ano iyon, Michael? Ang kabado na tanong ni Sarah. It's from the Department of Social Welfare, Sarah. May naghain ng reklamo tungkol sa legalidad ng pananatili ni Ethan sa ilalim ng pangangalaga mo habang wala pa tayong kasal. Someone is questioning your fitness as a parent based on your past, based on Nico's death. Ang cliffhanger ay tila isang malamig na hangin na biglang umihip, pinapatay ang init ng kanilang sandali. Ang diamante sa kamay ni Michael ay kumikinang pa rin, pero ang anino ng nakaraan ni Sarah ay muling lumitaw, nagbabantang agawin ang kaligayahang kabubuo pa lang nila. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Hindi ko kailanman pinabayaan ang anak ko. Namatay siya dahil sa kahirapan, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal. Mawalang galang na Miss Sarah, pero ang report na natanggap namin ay nagsasabing may record ka ng neglect. Ayon sa complainant, hindi mo raw kayang bigyan ng ligtas na kapaligiran ang isang bata. We are here to assess if Ethan is safe in your care. Assessment. Sa gitna ng kaarawan ng anak ko, isang malaking pambabastos ito. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang sirain ang araw na ito? Michael, relax. Ang mga social workers ay ginagawa lang ang trabaho nila. Siniguro ko lang na ang apo ko ay hindi napapasakamay ng isang babaeng may madilim na nakaraan. After all, a mother who lost her child due to poverty is often just a mother who didn't try hard enough. Aurora, umalis ka na bago ko pa makalimutan na matanda ka. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lason. You used the tragedy, a mother's greatest pain, just to get what you want.
Ang bawat salita sa loob ng sala ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Sarah. Ang hardin na kanina lang ay puno ng tawanan at mga makukulay na lobo ay biglang naging entablado ng isang malupit na paghuhukom. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna, ang kanyang muka ay puno ng tagumpay habang tinitingnan ang mga social workers na tila ba siya ang may-ari ng katotohanan. Sa tabi ni Michael nanlalamig ang mga daliri ni Sarah. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa hapdi ng muling pagbukas ng kanyang pinakamalalim na sugat. Ang pagkawala ni Nico, ang tanging bagay na nagpapaiyak sa kanya sa gitna ng gabi, at ngayon ginagamit ito ng isang taong walang puso para ilayo sa kanya si Ethan. Dahan-dahang lumapit si Michael sa mga opisyal. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanyang pinoprotektahan. Ito ang legal na dokumento ng guardianship ni Ethan, ang sabi ni Michael habang iniaabot ang isang folder. At ito naman ang mga records ng kumpanya ko na nagpapatunay na si Sarah ay empleyado at katuwang ko sa pagpapalaki sa bata. If you want to talk about fitness as a parent, talk to me. Dahil simula nang pumasok si Sarah sa buhay namin ng anak ko, na dati ay hindi nagsasalita at laging takot, ngayon ay masaya at malusog na. Pero Mr. De La Vega, ang tungkol sa nakaraan ni Miss Sarah. Ang nakaraan niya ay kwento ng katatagan, hindi ng kapabayaan. Putol ni Michael sa kanila. Huwag ninyong gamitin ang kahirapan para parusahan ang isang tao. Kung may dapat kayong imbestigahan, iyon ay ang taong naging dahilan kung bakit muntik nang mawalan ng ina ang anak ko noong nasa ospital ang kanyang asawa. Tumingin si Michael kay Doña Aurora na ngayon ay nagsisimula ng mabalisa. Ang mga social workers, matapos makita ang mga dokumento at ang maayos na kalagayan ni Ethan na noon ay karga-karga ni Sarah, ay nagkatinginan. Nakita nila ang paraan ng pagkapit ni Ethan sa leeg ni Sarah, isang pagkapit na hindi kailanman magagawa ng isang batang nakadarama ng takot. Everything seems to be in order here, Mr. De La Vega. We apologize for the interruption. Mukhang malisyoso nga ang reklamong natanggap namin, ang sabi ng nakatatandang social worker bago sila dahan-dahang lumabas. Iniwan si Doña Aurora na nakatayo sa gitna ng kahihiyan. This is not over, Michael. Hindi niyo matatakpan ang katotohanan ng pera niyo, ang huling hiyaw ni Doña Aurora bago siya pinalabas ng mga security guard. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, binuhat ni Michael si Ethan at hinawakan ang kamay ni Sarah. Dinala niya sila sa gitna ng hardin sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita at kaibigan na naging saksi sa naganap na tensyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Michael bago siya muling lumuhod sa harap ni Sarah. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa diamante ng singsing na hawak ni Michael, lumilikha ng mga bahaghari sa paligid nila. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungutya, at ang lahat ng mansya ng kahapon ay tila naglaho na tunaw sa init ng tunay na pag-ibig. Sarah, ang mundong ito ay mapanghusga. Palagi silang may sasabihin, palagi silang maghahanap ng butas para sirain ang ating kaligayahan. Pero sa harap ng anak natin at sa harap ng lahat ng taong naniniwala sa atin, gusto kong itanong uli, will you be my wife? Will you be the official mother of our son? Umiiyak na tumango si Sarah. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng pasasalamat. Oo, Michael. Oo, mananatili ako. Dahan-dahang isinuot ni Michael ang singsing sa daliri ni Sarah. Ang palakpakan ng mga tao ay humalo sa tunog ng mahinang hangin na sumasayaw sa mga puno. Lumapit si Ethan at niyakap ang kanilang mga binti, tawa ng tawa habang hinahawakan ang kumikinang na singsing sa kamay ng kanyang mama. Mama, beautiful, dada, kiss mama. Ang hirit ni Ethan na nagpatawa sa lahat. Isang matamis at maingat na halik ang ibinigay ni Michael sa noo ni Sarah, isang selyo ng kanilang bagong simula. Ang mansyong dati ay puno ng malamig na pader ay tuluyan ng naging isang tahanan na itinayo hindi sa yaman, kundi sa mga durog na bahagi ng kanilang mga puso, na muling nabuo dahil sa pagmamahal. Ang huling sulyap ni Sarah sa langit ay parang isang mensahe para kay Nico. Anak, nakahanap na ako ng tahanan, at hindi ko nahahayaang may mawala pang muli. 20 taon, ang mabilis na lumipas, tila isang kisap mata sa gitna ng agos ng panahon. Ang sikat ng umaga sa loob ng malawak na universidad ay puno ng ingay ng kagalakan, tawanan ng mga mag-aaral, at ang mabangong amoy ng mga bulaklak na tila nakikiisa sa pagdiriwang. Sa gitna ng karamihan, isang matangkad at makisig na binata ang nakatayo, suot ang kanyang toga at ang medalya ng karangalan na nagniningning sa kanyang dibdib. Madahan-dahan lang po.
Ayos na po ang suot ko, baka masakal na po ako sa higpit ng pag-aayos niyo ng sablay ko. Ang nakangiting biro ni Ethan habang hinahawakan ang mga kamay ng babaeng nasa kanyang harap. Pasensya ka na anak. Gusto ko lang na maging perpekto ang lahat para sa araw na ito. Minsan lang ito mangyari at hindi ko mapigilan ang sobrang kaba at tuwa. Ang sagot ni Sarah, ang kanyang boses ay may bahid ng pangangatog dahil sa emotion. Puti na ang ilang hibla ng buhok ni Sarah at may mga pinong guhit na sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang kagandahan ay lalong nagningning dahil sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi nakatayo si Michael, na bagaman may edad na rin, ay bakas pa rin ang tikas ng isang matagumpay na lalaki. Inakbayan ni Michael ang kanyang asawa at marahang pinisil ang balikat nito isang pagkilala sa lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan nila upang marating ang sandaling ito. Nang tawagin ang pangalan ni Ethan upang umakyat sa entablado para sa kanyang valedictory address, tila tumigil ang mundo ni na Michael at Sarah. Pinanood nila ang batang dati ay takot at hindi makapagsalita na ngayon ay isang matalino at mapagpakumbabang lalaki na handang harapin ang mundo. Ang tagumpay na ito ay hindi ko pag-aari ng mag-isa, ang simula ng boses ni Ethan na umalingaw-ngaw sa buong stadium. Nakatayo ako rito dahil sa dalawang tao na nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lamang usapin ng dugo. To my dad, thank you for showing me what it means to be a real man, na ang tunay na lakas ay nasa pagkalinga, hindi sa kapangyarihan. And to my mom, my real mom Sarah. Salamat dahil hindi mo ako binitawan nung panahong wala akong ibang matakbuhan. Salamat dahil pinili mo akong maging anak mo kahit na ang mundo ay nagsabing hindi mo ako pag-aari. You taught me that motherhood is a choice made every single day with every prayer and every tear. Sa gitna ng palakpakan, hindi napigilan ni Sarah ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, tila bumalik ang alaala ng isang maliit na bata sa loob ng nursery, ang basag na pendant na puso at ang sakit ng pagkawala ni Nico. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi nalason sa kanyang dibdib, kundi isang bahagi ng kanyang kasaysayan na nagturo sa kanya kung paano magmahal ng buong buo. Napatawad na ni Sarah ang nakaraan. Napatawad na niya ang sarili sa hindi pagliligtas kay Nico dahil alam niyang ang pagmamahal niya kay Ethan ang naging paraan ng langit upang hilumin ang kanyang sugat. Napatawad na rin nila si Victoria na bagaman pumanaw ng may pait, ay naging daan pa rin upang magtagpo ang kanilang mga landas. Si Doña Aurora naman ay matagal nang naninirahan ng mag-isa sa ibang bansa, malayo sa pamilyang tinangka niyang sirain. Unti-unting kinakain ng sariling kalungkutan at kapalaluan. Matapos ang seremonya, naglakad ang tatlo sa ilalim ng mga puno ng acacia. Ang namagitan sa kanila nang sabay-sabay silang huminto para kumuha ng litrato. Hawak ni Michael ang kamay ni Sarah, habang si Ethan naman ay nakaakbay sa kanilang dalawa. Payapa na po ba ang puso mo, ma? Ang mahinang tanong ni Ethan habang tinitingnan ng kanyang ina. Higit pa sa payapa, Ethan. Pakiramdam ko sa wakas nakauwi na ang puso ko sa tunay nitong tahanan. Ang sagot ni Sarah habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Michael. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw sa bawat sulyap at haplos nila sa isa't isa na ang kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit, kundi isang gantimpala na kailangang pagtrabahuan, ipaglaban at panindigan sa gitna ng mga unos. Ang pamilya de la Vega ay hindi nabuo sa isang perpektong simula, kundi sa mga durog na piraso ng buhay na pinagdugtong-dugtong ng isang tapat at walang kondisyong pag-ibig. Habang papalubog ang araw sa unibersidad, ang tatlo ay naglakad palayo bitbit ang mga alaala ng nakaraan at ang pangako ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang katahimikan sa kanilang paligid ay hindi na malamig, kundi isang mainit na yakap ng katarungan at kapayapaan na magpapatuloy hanggang sa dulo ng kanilang mga hininga.